o meron kayong hula kung ano yung magiging plant of the year, i-type nyo na po sila yung lagi nating nakikita at lumalabas sa mga feed sa social media, no? Uuso, tapos magiging trend ng mga halaman, Then, habang pinag-uusapan natin kung bakit nga ba tinanghal na plant of the year. Hello everyone, this is Sir Misunao, pili tayo na Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Every year po, meron tayong nilalabas, no, na plant of the year. Nakabase po tayo dun sa mga site or mga plant companies na talaga na mga naglalabas nung mga uuso, tapos magiging trend ng mga halaman, Isa nga po yung tinitingnan natin, yung 1-800flowers.com, at naglabas na po sila ng plant of the year. Alam nyo ba, o meron kayong hula kung ano yung magiging plant of the year, i-type nyo na po at sa ating pagbalik pag-uusapan natin. Makatumpa kaya kayo, malalaman nyo na. Kaya kung ready na kayo mga ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Kung ang hula nyo ay snake plants, wow, tumpak kayo, no? At yan nga po yung inilabas, No wonder naman talagang yan yung magiging plant of the year, kasi forecast nga ng ibang mga nagagawa ng content at yung mga vlogger at iba pang may kinalaman sa halaman, yan din yung magtatanghaling plant of the year, dahil nga po dun sa sila yung lagi nating nakikita at lumalabas sa mga feed sa social media, ang mga snake plants. Ang dami na nating ginawang mga video ng snake plants, pero doon sa mga bagong makakapanood nitong aking video, pag-usapan natin at paraanan na rin yan, habang pinapakita ko sa inyo yung aking mga koleksyon ng snake plants. Tara, samahan nyo ako at ipapasyal ko kayo dito sa aking garden habang pinag-uusapan natin kung bakit nga ba tinanghal na plant of the year ang snake plants, at the same time yung kanilang plant care tips, Tara. Ito yung aking tinatawag na snake plant paradise, Nakalagay po dyan yung aking mga variegated snake plants collections. Pero meron din naman ako mga green na mga snake plants na magaganda rin, at talagang malamig sa mata, Pero usually po, yung mga nakikita natin, yung mga ganitong itsura, ganyan, yung mga yan, parang espada, yan po yung talagang una o ordinaryo na nakikita natin sa ating mga bakuran, yung mothers-in-law tang. Pero meron po yung iba't ibang variety, merong mga patulis-tulis tulad ng mga bonsel, at meron mga sobrang yellow tulad nitong ating mga golden flame, at yung umuso nung nakaraan, yung Mansoniana, na binansagan din ng mga tao na millionaire snake plants, at lagi nating nakikita at nagte-trend, sa ating mga feeds, for example sa mga YouTube, sa Facebook, sa mga short videos, laging nagiging topic ang mga millionaire snake plants, o ang Mansoniana. Kaya naman talagang ang hula, yan yung tatanghalin na magiging boom na halaman sa 2025, Pero bukod dyan, sinasabi din na kaya yan napili dahil nga po sa Year of the Wood Snake, yung 2025, at base sa pangalan niya, snake plants, pero this one is Sansevieria, yung dating pangalan, pero ngayon ay Dracaena na po, tapos for example, Dracaena bonsel, Dracaena Mansoniana, pero before Sansevieria yung tawag sa kanila, dahil nga po napakaganda ng mga benepisyo nito. At ang mga Dracaena po ay isa sa mga kilalang halaman na naglilinis ng hangin, nagpo-purify nung
air sa ating tahanan, at the same time nag-absorb ng mga lason sa hangin, ano, na dulot ng mga chemicals at iba't iba pang mga gamit sa bahay na nagpo-produce ng masamang epekto, no, doon sa ating hangin, ano, sa ating kalusugan, ano, yung kanilang pinoproduce, ano, inaabsorb po niyang mga snake plants. And maraming varieties ang mga snake plants, no, at ilan po dyan yung mga bagong lumalabas, na tulad ng mga galing sa ibang bansa. Yan po yung aking mga collections, ano. Meron din naman po akong mga locally na-purchase, ano, yung mga sa Mindanao kadalasan, and maging po sa north, ano, sa may Benguet, no, nakakakuha po tayo dyan ng mga snake plants. Pero dumating ako sa point na nagustuhan ko na ang mga snake plants dahil po dun sa kagandahan nila, no. Na-appreciate ko yung mga kulay at yung kanilang mga form, no, dahil iba-iba, marami at malawak ang varieties ng mga snake plants, ano. Meron kayong makikita na talaga namang yan, kapag sumulpot talagang ma-amaze kayo, mahiwaga. Ibig nga sabihin hindi mo masasabi yung mga susunod na mangyayari sa kanila, unexpected. At the same time, yung kanilang mga paglabas merong mga iba't ibang kulay, variety, and talagang hindi mo aasahan, unexpected, no. Kaya minsan yun yung nakakapag-eager sa'yo na mag-collect pa ng mag-collect na marami dahil dun sa pinoproduce nilang bago, no. Merong innovations, no. Ikaw nga pwede kang makakuha o makapag-produce, makagawa ng isang bagong halaman mula sa kanila, no. At yan yung nakakatawa sa mga snake plants. Pero sabi nga, bakit nga ito ang napili ng 1-800flowers.com, ano. Unang-una po, yung reasons nila is low maintenance, no. Pag sinabing low maintenance, hindi sila masyadong alagain, no. At easy to care, no. Kayang mag-survive ng halamang ito sa kondisyon na hindi ganong maaraw, no. So kung ang place nyo po ay hindi masyadong maaraw, pwedeng-pwede po siya, no. Kung bright lang, pwedeng-pwede pa rin po siya, no, dahil kaya nitong mag-survive sa low light conditions. Kapag nakalimutan nyo namang magdilig ng mga snake plants, hindi basta-basta ito mamamatay, no, dahil po sila'y nag-i-stack ng tubig sa kanilang mga dahon, ano. And for a while, kung makalimutan nyo, sobrang busy nyo, hindi po sila agad-agad mamamatay, no. Unlike nung mga ibang halaman na isang araw lang makita mo yung kanyang mga dahon ay naluluoy na kagad, ano, or nananamlay. Napakaswerte din po ng halamang snake plants, ano. Isa sila sa mga laging kasama sa lucky plants, ano. Pero sinasabi rin po na ito'y sumisimbolo ng strength, no, dahil ang snake plants ay nakakapag represents, no, ng longevity, health, and growth, no, according to 1-800flowers.com. Perfect din po ito sa mga new plant parents, ano. Kung kayo ay nag-iisip ng halaman na talagang kakaiba at magandang ifang display, lalo na po kung ilalagay nyo sa magagandang pots, perfect na perfect po dyan itong ating mga snake plants, ano, dahil nga po sila yung mga good choice para sa pagsisimula, ano, ng paghahalaman. At meron po silang kakayahan na yung ating buong room ay mapaganda, no. Kaya po kung sa office table lang na bakante at walang masyadong nakalagay, gusto mong bigyan ng buhay, maaari kang maglagay ng isang pot ng snake plants na kahit anong variety na sa tingin mo mag-a-add ng ganda sa inyong kwarto, no. Kaya naman po sinasabi na ang snake plants, isa rin po yan sa magandang home decor, no, na halaman. So yan po yung mga
reasons kung bakit napili nila ang snake plants, ano. Pero pag-usapan naman natin kung paano siya alagaan. Mabilis na bibilis lang. Kung babalikan nyo po yung aking video, napakadami ko pong ginawang video about sa snake plants, ano. Lahat po ng na-experience ko dito sa aking mga collection, sila po talagang kasama, no, yung mga snake plants dun sa talagang binabantayan ko at minomonitor. Ito rin po yung nagiging minsan topic ko o subject para sa experiments, ano, dahil may mga bagay-bagay po tayong sinusubukan sa pag-aalaga tulad ng propagations from seeds, propagations from leaves, cuttings, yan po, ano. Pwede po yung padamihin sa pamagitan yan, ano, pero kailangan mapanatiling malusog ang inyong mga snake plants. Paano nga ba yan mapapanatili ang ganda, no, at lusog ng ating halaman at paglabas ng mga tinatawag nating suloy, no, na para makapagparami sila tulad po niyan, ano. Sa potting mix po na gagamitin, well, draining potting mix, ano. Kung kayo po ay nasa lowland na tulad ko, dapat mas mabilis pong mag-drain yung inyong mga potting mix, ano. Kasi dito, kapag nagtuloy-tuloy ang ulan, pag naman uminit, tumitigas ang lupa. So, kailangan po mabilis matuyo yung lupa nyo, no. Dahil ang kalaban po natin, ang talagang pumapatay sa kanila minsan ay yung pagka-root rot or pag-develop naman ang fungus na sanhi ng overwater, ano, na papangit at talagang magiging sanhi para mabulok yung mga dahon, magkaroon ng spots, magkaroon ng sakit, no, yung inyong mga snake plants, no. So dapat maganda po yung potting mix, ano. Pagdating naman po sa araw, hindi masyadong maarte, bigyan lang sila ng enough na sunlight para mag-grow, no. Kung halimbawa nasa loob ang inyong snake plants, pwede nyong ilabas once in a while. Kung bright naman ang inyong area, pwede na po dyan, ano, na nandyan na lang yung inyong mga snake plants, ano. Wag lang po yung sobrang zero, although magta-thrive yan, baka naman pumangit yung halaman, ano. Kaya once in a while ilabas din natin sila. Pagdating sa pagdidilig, rule of thumbs, kapag tuyo na ang lupa, tsaka lang po magdilig, ano. At kapag halimbawa naman pong ang inyong halaman ay talaga nakalimutan, wag pong mag-alala, no, na baka mamatay. Hindi po yan mamamatay as long as after 2 weeks madiligan sila, babalik sa ganda yung inyong halaman, ano, or pwede pa yan, ano. Minsan yung iba nag-schedule ng 2 weeks, pero mas safe po kung halimbawang every time na matutuyo yung lupa, yung upper soil, mapapansin nyo naman 1 inch to 2 inches ng upper soil ay tuyo na, pwede na po kayong magdilig, ano, para po maging healthy yung inyong mga halaman, ano. Prune nyo po, no, yung inyong mga dahon. Kapag halimbawa may nakita kayong sira, i-prune nyo na, kasi minsan naman po kapag halimbawang ang plants natin ay kababago pa lang o talagang nag-transplant kayo o nag-repat kayo, maaring nag-a-adjust pa yan, ano, at maaring maging cause po nung ating mga pagkadilaw ng dahon yung adjustment nila sa paligid, ano, na pinagtaniman nila. I-prune nyo kasi maaring makahawa yan, ano, yung mga dahon. Kaya ako, kapag halimbawang mayroon sakit at hindi na kaya ng dietane or fungicide na tinatawag, yan, kinakat ko, no, para hindi mahawa yung ibang dahon. Although sa nanghihinayang tayo minsan dahil yung mga dahon natin yun yung nagpapaganda, no, pero kung halimbawa po na meron na affected ng sakit sa mga dahon, pwede nyo na po yung ikat, i-prune, no, para hindi gumawak, no. At yan lang po naman yung ating mga dapat intindihin. Mas maganda yung underwater sa mga snake plants kesa po sa overwatering na tinatawag, dahil po yung overwatering, pag yung roots yun talaga ang bulok, wala na po yung pag-asa, no. Sabi ko nga minsan, kung nasisira yung leaves, okay lang yan, putulin, wag lang masisira yung pinaka bulb or roots nya, dahil kung yun po ang lumambot, masa-masa at nabulok, wala na pong pag-asa snake plants nyo. Yan po, ano, yung
kalahatan ng ating mga snake plants na talagang ang gaganda, no, at talagang nagbibigay talaga ng kasiyahan sa akin, ano. So yung mga wala pa pong snake plants this 2025, maaari na po kayong maghanap, ano, at mamili sa napakalawak na varieties ng mga snake plants. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video at nalaman nyo na kung ano yung plant of the year, ano, ang mga snake plants. At meron na ba kayo niyan? I'm sure mas marami sa atin yung meron yan, ano. At salamat po ng marami sa inyong panonood ngayong araw na ito. At salamat din po sa lahat na nag-like, nag-share at nag-comment sa ating mga video. Sa mga hindi po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na po yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye! Happy New Year!